walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niyang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ng unang araw. So ito yung detalye ng unang araw. Yung Espiritu ng Diyos sumasaibabaw ng tubig. Ibig sabihin may tubig na. Pero anong klaseng tubig yan? Di ba? Tubig yan na hindi yung tubig na sinasabi doon sa mga susunod na na araw ng paglikha. Kasi kung itutuloy natin yung basa dito sa 6, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Sa English, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So dito, binreakdown yung tubig binahagi. Inihiwala yung tubig sa kapwa tubig. Yung tubig na nasa ilalim ng kalawakan at yung tubig na nasa itaas ng kalawakan. Tubig yan na hindi yung combination na nakikita natin sa Kasi di ba ang tubig yung nakikita natin sa dagat? Yun yung nakikita natin sa dagat. Pwede naman kasing sabihin tubig, pero nasa itaas ng kalawakan. Oo. Kasi yun ang kalawakan kasi is made of gases. Merong gas, maraming gas diyan, mga particles na maliliit. Pero it doesn't mean kailangan makita natin yung tubig na yung tubig na kagaya nung sa dagat. 'Di ba ang water kasi is H2O. Two hydrogen, one molecule of oxygen tsaka two molecules of hydrogen kapag pinagsama mo, nagiging water. So doon sa atmosphere kasi, maraming molecules doon. Kaya kaya sinasabi na ng Biblia, ang espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Tapos yung breakdown, ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan at tubig na nasa itaas ng kalawakan. So meron ngayong dalawang tubig na nang ihiwalay na ng Diyos yung kalawakan doon sa itaas ng kalawakan. Nilagyan niya ng tubig yung ilalim tsaka nasa taas. Pagkatapos, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ito yung isang kalawakan na sinasabi dito. Kalawakan ito na sa itaas nun may tubig. Pero ang tawag langit. Ano yung tawag doon sa ah hindi yung ulap kasi, although ang ulap kapag mabigat na yung nimbus, 'di ba? Iba-ibang klase yan eh. Kapag maitim na, may tubig din doon eh. 'Di ba? Pero ito kasi pa ito eh, yung sa kalawakan talaga outside. Pero oo. Kasi doon hindi pa naman nahihiwalay eh. Pero sinasabi na ng Biblia may tubig eh. Kasi yung ulap naman kasi, nakikita na natin. Diba? Nakikita na natin. Doon, wala pang anyo. Meron nang binabanggit na tubig. Di hindi ulap yun. Kasi wala pang anyo eh. Wala pa yung lupa. Wala pang
Ang ulap kasi, produkto yun nung nung kapag umaakyat yung through the process of evaporation. Kagaya sa dagat, lahat ng tubig na nandito sa earth kapag nagkaroon ng process of evaporation, umaakyat sa itaas yun, nagiging ulap. Eh wala pa naman tao sa lupa, wala pang anyo. Pero bakit may tubig? O hindi yun yung tubig na ulap, di ba? Ngayon, sabi sa 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So take note, yung kalawakan tinawag na langit at merong tubig na nasa itaas ng kalawakan o nasa itaas ng langit. Diba? Yun ang most probably, yun ang ibig sabihin nun. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Ayan. So, dito may binabanggit na silong ng langit. Yaan yung dako ng earth kung saan merong tubig doon. Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit. Oo, yung tubig na nandito na sa earth. At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag ng mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. So, yun yung separation kasi nilagyan ng tubig sa itaas ng kalawakan at sa ilalim. Kaya may tubig dito sa earth, yung H2O. Kasi lumitaw na yung katuyuan pinisan na. Pero meron din naman tubig sa itaas. Di, mga molecules yon, mga gases. Kasi ang banggit naman dito ng Biblia, mapisan eh. Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. O, dito dinidetalye naman eh. Kaya H2O kasi pinisan eh. Pinisan siya para mailagay sa isang dako. Kasi itong earth kasi, kailangan pisanin ang tubig dito eh para maging proportion siya. Kasi ang foundation sa ilalim tubig eh. Hmm. Oo. Sumasa ibabaw ng tubig. Hmm. Wa- ano siya, gases pa lang siya. Kasi wala pang laman ng lupa eh. Aanyuan pa lang. Kaya naman sinasabi ng Biblia na ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig kasi siya mag-aanyo sa lupa eh. Isa kasi sa function ng Espiritu Santo, mag-anyo ng lupa. Kaya nandun siya sa ibabaw ng tubig. Pero tubig yun na hindi kagaya nung nasa dagat. Kasi wala pang anyo eh. Wala pang anyo yung earth. Eh, saan mo ilalagay yung H2O o yung water kagaya nung nasa dagat? Pero tubig na ang banggit ng Biblia kasi may mga gases na kapag yung mga gas na yon kapag nagkaroon ng napagsama na kagaya nung sa hydrogen tsaka yung sa oxygen, magiging tubig yon. Katunayan, magbabasa ako ng sitas dito sa awit. Doon sa 103 at ang talata ay 40. 103 ba yun? Ito. 103 o 104. 104:30. Ayun. Yung sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayun. So, kapag ang espiritu ng Diyos sinugo, lumalalang yun eh. Tapos, binabago ang balat ng lupa. Ang function ng espiritu ng Diyos maghulma. Maghulma ng lupa. Espiritu ng Diyos na, yung espiritu ng Diyos na sinusugo. Kasi, yun naman ang may kakayahang lumalang eh. Sa pasimula kasi ang tawag doon Elohim. Yung pag sinabing Elohim, uniplural noun yun, parang family, pero maraming nakapaloob. Halimbawa, ang pamilya may nanay, tatay, may anak, di ba?
Makabatin Ganun ba, din yun Philippine? yung Makabatin Iloilo. po. Sige pa, sige pa. Nandun na po sila, tuloy yata. Nandun na. Tuloy na. Oo, nandun si Kuya Gon, nandun. Titignan ko nga. Oo, nandun. Galing ako doon. Galing ka. Oo.